Shalom, ako po si Sister Tech Concepcion and ikukwento ko lang po ng mabilis kung paanong nabuo at nabuhay itong burden and love for Palawan. 13 years ago, 2010, out of the blues, on an ordinary day, biglang narinig ko ang Panginoon na sinasabi sa akin, buy a land in Palawan. That's that small still voice that you hear, and this small still voice kept following me, and it's really because wala pa akong kilala sa Palawan, hindi ako taga Palawan, at lalo nang wala akong pambili ng lupa sa Palawan. So matagal siyang paulit-ulit na ganun, buy a land in Palawan. So ako naman, until medyo matagal din na sumusunod yung still small voice ng Lord. One day sabi niya, sige, kung ayaw mong sumunod, tatanggalin ko na lang sa'yo yung yung vision, sa iba ko na lang yan ibibigay. When I heard that, I felt like I was gonna lose something so big, and I don't want to miss it. Until one day, to one of my friend na nasa filmmaking din, niyaya po ako na magpunta sa Vietnam. 3 kami, para magandang ocular na rin, no? So, when we were in Vietnam, we were visiting the Vietnam, what do you call this? The War Museum. So, nakikita namin yung mga pictures, mga ganyan. And then, sabi ng friend ko si Marisa, Tek, come here. I'm gonna show you something. So, paglapit ko po, meron siyang pinapakita sa aking picture. So, I went closer to the picture. Yung litrato na yon parang nabuhay, parang pumasok ako dun sa litrato na yon, and it was so real, like the water kept splashing sa mukha ko. Nung habang tinitignan ko siya, yung litrato po ito ng mga Vietnamese na mga refugees who were escaping, trying to find refuge in Palawan. So nangilabot ako na I didn't know how I felt that way, na talagang I felt so sorry sa Panginoon na it has something to do with this. I just had to listen and give His voice a chance. When we went back to Manila, nagrepent po ako. Humingi talaga ako ng tawad sa Panginoon. I almost missed such a beautiful experience and ministry. Fast forward to 2023. When I said yes to the Lord finally, nung nagrepent ako and I said yes to the Lord, everything fell into its place. Alam nyo, ang trabaho ng isang nandito sa filmmaking, hindi naman po yan na may sweldo ka na mapaplano mo eh. And suddenly, nagkaroon ako ng maraming projects. Even the company that I was working for were owned by Spanish Jews, Ayalas. Doon po ako nagko-consultant. And at the same time, binuksan ng Panginoon yung oportunidad na gumawa rin ako ng videos for this company. After that, ayun na yun. Bigla na lang, yung pinsan ko tumawag sa akin from the States, sabi, Tek, samahan mo ko. I want to buy land in Palawan. So, ako naman, wala naman akong hawak na pera pa. But because the Lord spoke to me, syempre excited ako, no? And then, finally, I met people. God connected me to people who are selling land. Syempre, namili muna kami, so walang mga reyma.
Until, yung nauna, yung pinabili ko ng Lord sa El Nido, doon bug yung puso ko. It was supposed to be a banner land, no? It was all by faith. Yung time na yun, yung first property, wala talaga akong hawak na pera. Sabi ko lang, but since I heard something from the Lord, Lord, you gave that vision, therefore, bibigyan mo ako ng provision. So you know, when the man who was owning the land heard yung istorya na ganun, you know, the Lord was already talking to me about a Goshen na one day titirhan niya ng mga Hudyo. Alam niyo po, yung taong binilan ko ng unang lupa sa El Nido, umiyak. And he was so touched, and then he said, Tek, I will help you out. So ngayon po, nandun po yung prayer mountain. And then, you know, yung kung paano ko siya nabayaran. Because I heard from the Lord na may inutos eh. Sabi ko sa kanya, sige, ilipat mo muna sa pangalan ko, and then, pag nandyan na, I'll pay you in full. Sabi ko sa Lord, wag mo papayain dito kasi wala akong pera. But the Lord was faithful. He gave me projects at the time. So, nabayaran po, cut the long story short. Akala ko, tapos na. Sabi ko sa Lord, ayan, nabili ko na, nasunod na kita, pwede mo na akong kunin. And then, sabi ng Panginoon, no, marami pa ako iuutos sa'yo. May gagawin ka pa. And then, eto na naman ng Panginoon, Tek, buy land. Sabi ko, buy land again? So the Lord brought me to this chapter in Jeremiah where he was asking Jeremiah to buy a piece of land. And as usual, dahil nagkaroon na ako ng first encounter sa Panginoon, kinonekta ako ng Lord. I went to that place. Ito nga po yung sa Luz Biminda. When I went to see the place, talagang halos ma-displace yung puso ko kasi yung talagang bug. When I was there, iba na yung nakikita ko eh. Parang nagpa-fast forward na ako into the future. So, na-consummate po yung transaction. And then, ayun na siya. So, that was 2010. And, si Mama Nena Benigno lang po ang nasasabihan ko because, you know, experiences like this are so parang bibili ka ng lupa, hindi mo na alam kung what's next, and then may kinalaman yung mga Hudyo. So I kept it to myself and came Nanay Nena kasi si Nanay Nena lagi siyang naniniwala sa akin. So, okay, you know, the name Luz Biminda was so prophetic at the time. It places the character of the Philippines in the timeline and in yung map ng Panginoon for the end times. Kasi po nung binili ko to, ang pinapakita sa akin dapat biblical eh. Ang pinapakita sa akin ng Lord yung sa Revelations 12:5, yung tungkol sa babae na she had to go into the wilderness, which was prepared for her for like 3.5 years. Doon siya magtatago muna. Sa akin po, ang dating ng babae, ito po yung mga Hudyo, tsaka yung mga anak ng Panginoon in the end times. Di lalo ng that was 2010 and nobody were talking about, you know, things like this. So, wala lang, tinago ko lang sa sarili ko. So, nandun lang siya. And then one day, nung 2014, nagkaroon ng
event ng Israel Seminar Conference. And then I met Pastor Alex Tinsay. And then there was like a prayer and prophesying night. Parang we were one of those helping to host that event. So nagpahuli na lang po ako, nauna yung maraming tao. So nung turn ko na, sinabi, di ko kasi alam kung paano ko sasabihin kasi parang yung itong Palawan. So ang sinabi ko lang sa kanya kay Pastor Alex Tinsay, kasi prophetic po yung pastor na yun. Meron po kasing pinabili sa akin ng Lord na lupa sa Palawan na later on gagamitin to nurture the Jews, mga ganyan. Biglang, I didn't have to finish my line because sinasabihan na pala siya ng Lord. Sabi agad ni Pastor Alex, ikaw ba yun? Matagal na akong kinakausap ng Lord tungkol sa'yo. About lupa in Palawan. So you know what? We stayed the whole night, talagang past 12. Pinagpipray niya ako, pinoprofesaya niya ako, ganyan. Na-confirm lang po talaga sa akin yung gustong pagawa ng Panginoon. And well, I had the word. I had a confirmation from a credible pastor. And then the rest is just, waiting and walking in faith through this journey. And now, fast forward, I met Nanay Linda Cruz, who never had such burden for Palawan. Naantig ako. We waited. Sabi ko nga kay Nanay Linda, I'm so blown away. Iba na to talaga for such a time like this. Tapos doon sa Cry of the Bride, na message for the end times, and her heart for Palawan, it really touched me, affected me a lot. 13 years we waited. 13 years, it was all worth the wait. And now ito lang lately, well, nagkaroon lang po ako ng challenge, nagkaroon po ako ng costume. And I refer to it as a costume because this is a temporary thing. And sabi ng Panginoon, where we are at our weakest, He is strongest. Nagkaroon lang kasi ako ng cancer. But that's nothing. Our Lord is way beyond that, of course. Now, kung kailang walang-wala ako, pinakadapa yung katawan ko and all, dito siya gumagawa ng himala. Ilang buwan na akong walang trabaho, nakaratay, kasi talagang nakakapanghina itong pinagdadaanan ko ngayon. A few steps, maglalakad lang ako papuntang toilet. Pagbalik ko, hingal-hingal na po ako. But this is the time when the Lord made breakthroughs. So, kinausap niya ako muna, na okay, yung 1,000 square meters, paggamit mo sa Forerunners for Christ. Kasi ang ganda nung mensahe sa Cry of the Bride. And then, so ayan po, by God's grace, miraculously, the Lord provided for the provision para po ma-clear yung lupa. At I can just imagine how the Lord will use it to usher in the end time message of the Cry of the Bride and to prepare us for the end time coming ng Panginoon as one bride. And then, yung kabilang lupa po, kinakausap po ako ng Lord na nga yung sa Goshen. So right now, we are walking the journey of faith to model a Goshen. Siyempre, medyo scientific din tayo. We want to measure paano magkakasya yung pagkain to feed a family. So ngayon, yun po ang pinaghahandaan, like the Joseph principle, na they knew that famine was coming, and so they prepared for it. And now, pinupuri ko lang po ang Panginoon for exploits like this, na ito po yung ginagalawan natin, that we are moving in signs and wonders, especially in the end times. So,
So, kapuri-puri po ang Panginoon at itinataas all glory 100% be unto our Lord and Savior, Yahushua HaMashiach. Amen.